Iya, dito muna tayo. Sa tingin ko ay hindi tayo mahuhuli ng mga aswang dito. Iya, tahan na. Tahan na. Huwag ka nang umiyak, mahuhuli tayo. Tahan na. Tumahan ka, magiging maayos din ang lahat. Nakukutom ka ba? Kailangan lang kitang itakas bago ka pa mapahamak. Kanor! Kanor! Nasaan ka? Magpakita ka ritong lalaki ka! Nandiyan siya. Tana, tumahan ka na. Gustong-gusto kong mailigtas ang buhay mo. Kanor! Nasaan ka? Lumabas ka na! Hindi na ako makapaghintay na patayin kang lalaki ka! Masyado ka ng maraming nalalaman! Malapit na siya rito. Tatakbo tayo ha. Huwag ka magalala. Ako nang bahala sa iyo. Kanor! Alam ko na kung nasan ka! Naririnig kita mula rito! Alam ko na kung saan ka nagtatago! Iya. Yan na siya. Tatakbo na tayo. Kanor! Malapit na ako! Alam ko kung nasan ka na! Dalawa. Natatanaw na kita sa likod ng malaking puno! Tatlo! Takbo! Kanor! Bumalik ka rito! Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lena. 44 years old na sa kasalukuyan. Isang may bahay na namumuhay ng payapa. Hindi kagaya ng naranasan ko nang dalaga pa lang ako. Masyadong masalimuot ang mga nangyari sa buhay ko. Ito ay naganap taong 2005. Yung mga panahong nabubuhay pa si tatay at nakakasama ko pa siya. Sa totoo lang, siya na lang ang nag-iisa kong pamilya. Sa tuwing tinatanong ko siya kung nasaan ang aking ina, ang sinasabi niya lang ay namatay na siya sa panganganak sa akin. Wala akong kapatid dahil ako ang panganay nilang anak. Masasabi kong nabuhay ako ng maayos kahit wala siyang katuwang. Nagtatrabaho siya bilang jeepney driver sa kabayanan at may extra din sa mga construction. Napagtapos niya ako hanggang high school. Pero dahil na rin sa aking pagpapasaway, hindi ako nakapasa sa mga university dahil mas pinipili kong maglakwatsa kasama ang barkada at wala naman doon mga club o kaya ay beer house. Ewan ko ba, kahit mabuting ama ang aking tatay at naibibigay naman niya lahat ng pangangailangan ko, may kulang pa rin sa pagkatao ko na hindi ko maipaliwanag. Nakakalimutan ko yun tuwing maingay ang paligid at nalalasing ako ng alak. May kinalaman dito ang ipagtatapat ko sa inyo. Ang kahiligan ko sa pagpaparty ang nagdala sa akin ng kapahamakan. Hindi lang sa buhay ko kundi sa buhay ng aking ama. May mga nalaman din akong sikreto na mas mabuti pang hindi ko nilang nalaman. Dahil mabubuhay ako kahit bulag sa mga bagay na yon. Napili ko pong baguhin ang totoong pangalan at lugar na may kinalaman sa aking kwento. Para na rin makaiwas sa anumang kontrobersya. Sisimulan ko na ang aking kwento. Isang tanghali, sobrang sakit ang ulo ko dahil magdamag akong uminom ng alak. At pagkabangon ko, dumiretso agad ako sa kusina. Sobrang sakit ang ulo ko. Tay! Anong ulam? Tingnan mo na lang dyan sa lamesa. Naglilinis ako ng sakyan. Ay, sana may sabaw. Ito ang hinahanap ng lalamunan ko eh. Ano kaya niluto ni tatay? Dahan-dahan kong binuklat ang mangkok na may taklob ng pinggan sa lamesa. At sa halip na sabaw ang laman, ang nakalagay dito ay pritong galunggong na halatang matigas sa tuyong-tuyo na. Napakamot na lang ako sa ulo at padabog na umupo. Nakita ko naman si tatay na pumasok sa loob dala ang timba at brush na panlinis ng sasakyan. Tay!
tuwan mo ako ng sinigang na baboy. Sabaw ang gusto ko, hindi ganitong galunggong. Aba kung may pambili ba naman ako ng baboy hindi ako magkakain ng galunggong sa mesa. Ang mahal ng kilo ng baboy ngayon, anak, kung alam mo lang. Ay, di na lang ako kakain. Ayoko ng tuyong pagkain. Dahil yan sa kalasingan mo, gabi-gabi ka na lang lasing. Pwede ba anak, itigil mo na yung pag-alis-alis mo sa gabi? Tapos uwi kang lasing. Lalo na sa panahon ngayon, hindi mo ba alam yung bali-balita? Wala naman akong pakialam sa mga isyu sa baryo natin kasi kung meron man, dahil yan sa mga pabayang namumuno o kaya naman chismis na ikinalot ng chismosang walang magawa sa buhay. Hindi yun basta ganun anak. Hindi biro ang nangyayari sa baryo natin. Alam mo ba nung nakaraan, bigla na lang nawala yung anak ni Kaising. Yung dalagita niya na nasa high school, nakidayo pa raw sa ibang baryo ng pakikipag-inuman. Aba, hindi na nakita hanggang ngayon. Hinahanap pa rin ang mga magulang. Nagpapatulong na nga sa mga pulis Alam ko na. Nakipagtanan yan. Pustahan tayo, Tay. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon masyadong mapupusok. Sa una, crush-crush lang, ligawan, puppy love. Ganun. Pero kinabukasan, bilog na yung tiyan. Alam na alam ko yan eh. Hindi ganun ang hinala ng mga magulang at otoridad anak. Hindi kasi isang beses nangyari ang pagkawala dito sa ating baryo. Yung pinsan mo si Jamaica? Di ba sa opisina pa sa Maynila ang trabaho nun? Nag-text sa tiyo mo na uuwi raw pero hindi na umuwi. At may nakakita ng tsinelas niya sa damuhan. Hindi lang yan, may taga-kabilang baryo na pumunta rito at hinahanap ang anak nila na dumayo raw dito. May mga nawawala ding bata at sobrang hirap hanapin kung sino ang salarin. Alam mo, Tay, sobrang tagal na naman ang issue na yan. Di lang sa barangay natin nangyayari yan eh. Dapat kasi nagkalat yung mga tanod sa gabi para mahuli kung sino man yung walang yang yon. Adik man yun o sindikato. Ganun na nga ang ginagawa ng mga tanod natin. Pero mukhang napakagaling ng taong yon. Kasi kahit anong gawin nila, ay hindi mahuli. Mukhang planado ang lahat. At sinisigurong walang anumang markang maiiwan. Tsaka malay natin anak, hindi yung tao. Alam mo naman medyo paliblib na rin ang lugar natin. Posibleng may mga nakatira ditong aswang o kaya engkanto. Si tatay naman 2005 na, Tay. Di na uso yan. Ano? Naiwan bang utak niyo sa panahon ng kopong-kopong? Malay ba natin anak? Sinasabi ko ito sa iyo para itigil mo na yung pag-alis-alis mo sa gabi. Lalo na wala ka namang importanteng ginagawa. Ito naman trabaho ang pinupuntahan mo mabuti na lang at hindi ka natitsyempohan. Paano kung isang gabi ay mahuli ka? Hindi mo pa naisip yun? Ay naku, Tay. Ayoko ng sermon ngayong umaga. Masakit ang ulo ko. Di ko rin maiintindihan yan. Siguro matutulog na lang muna ako. Anak, may hingin akong pabor sa iyo. Ano yon, Tay? Kapag umalis ka mamayang gabi at lasing ka na naman, ititigil ko na yung pagbibigay ng alawan sa iyo. Kung ayaw mo nang mag-aral, magtrabaho ka na lang. Hindi yung umaasa ka sa akin pero pinang-iinom mo. Tsaka pinangpaparte kasamang mga barkada mo. Mahirap lang tayo, anak. Kaya sana naiintindihan mo kung gaano kahirap ang kumita ng pera. Sana magbago ka na. Hindi pa rin ako tinablan sa mga sinabi niyo ni tatay. Dahil bandang 9:00 na, nang nagpapahinga na siya, tumawag sa akin ang boyfriend ko na nakilala ko lang 2 buwan na nakakaraan sa isang club. Hindi ko pa siya naipapakilala kay tatay. Parang wala naman din kasi akong balak na seryosohin ang relasyon namin. Tumawag siya sa akin dahil inaaya niya akong lumabas para ipakilala sa barkada niyang galing sa Amerika. Philip, di mo ako pwedeng sunduin dito kasi mahuhuli tayo ni tatay. Tsaka paano mo maipapasok ang sasakyan mo rito makitid ang daan tsaka masyadong sukulan? Ikaw na rin na may sabi na nagkakawalaan ng mga tao dyan sa inyo. Paano kung may mangyari sa'yo sa daan? Di naman yung totoo. Siguro sabi-sabi lang yun ni tatay para hindi ako payagan. Nakwento ko lang sa yung pinag-usapan namin kanina pero hindi naman ako naniniwala doon. Paano ka makakatakas nang hindi ka mahuhuli ng tatay mo?
Ikaw naman, parang wala kang tiwala sa akin. Eh di dadaan ako sa bintana. Tapos hintayin mo na lang ako sa kalsada. Mabilis na ako, promise. Sigurado ka? Oo, sige na. Pagbiyahe ka na't ito, magbibihis na lang ako tapos aalis na. Hintayin mo ako, ha? Sige, mag-iingat ka. I love you. I love you. Nagmamadali ako sa pagbibihis at sinigurong marahan ang bawat kilos dahil baka magising si tatay. Nang sa tingin ko ay presentable na ang itsura ko, saka ko pinuntahan ang dadaanan kong bintana. Inihulog ko muna sa baba ang isusuot kong heels saka ko umakyat. Nang makababa, ay saka ako tumakbo hawak ang shoulder bag at heels. Hindi pa man ako gaano nakakalayo nang may maramdaman akong malakas na paghinga at parang may nakatingin sa akin. Diyos ko, sino yun? Kung sino ka mang adik ka, tatamaan ka sa akin. Buti na lang may dala akong maliit na kutsilyo sa bulsa ko. Kung sino ka mang walang hiya ka na nagmamanman sa akin, sana matuklaw ka ng ahas dyan. Ay, Diyos ko! Teka, ano yun? Kailangan ko na magmadali. Naalarma na ako pagkarinig sa malakas na angil. Parang basag ang tunog nito. Masyadong malalim at nagmumula sa isang malaking nilalang. Medyo malayo pa ang dadaanan patungo sa kalsada. Kaya nagmadali na ako. Napapitlag ako nang may marinig na malakas na yapak sa aking likuran. Naamoy ko rin ang malansa at masangsang na hangin bumalot sa paligid. Diyos ko, ano ba kasi yun? Kung sino ka mang adik ka, ang lakas mong mang trip! Yeah. Nawawala ka ba? Napatigil ako sa pagtakbo pagkarinig sa boses na yon. Hinanap ko ang pinanggagalingan nito at sa paglingon ko, nakita ko ang isang kakaibang nilalang. Walang buhok at balahibo. Matangkad, payat ang katawan. Malaki ang mga pulang mga mata. Ang bibig niya ay umaabot sa tenga. Nakakatakot at nakakapangilabot. Ito ang unang beses na nakita ko ng ganong klaseng nilalang. Kaya naman... Panahon mo na, Iya. Mas lalo akong nangilabot nang muli siyang magsalita. Kaya naman agad akong kumaripas ng takbo. Pero parang nangihina na ang aking mga tuhod. Kaya hindi ko nagawang ibalanse ang sarili ko nang matisod ako sa isang tuod. Aray ko! Ay, Diyos ko! Ang malas! Wala ka nang kawala sa akin. Panahon na para mapasamin ka. Nagulat na lang ako na buong lakas akong kinarga ng nilalang. Para akong damit na isinampay sa kanyang balikat. Ano gagawin mo sa akin? Bitiwan mo nga ako! Panahon na para mapasamin ka. Sa pagkakataong yun, ay naaalala ko ang maliit na patalim na nilagay ko sa aking bulsa. Dahan-dahan ko tong dinukot. At nag-ipon muna ako ng lakas bago ito sinaksak sa kanyang balikat. Napahiyaw siya sa sakit. Nabitawan niya ako at saka ako kumaripas ng takbo palayo. Diyos ko! Diyos ko! Hindi pa tapos kaya. Babalikan kita. Mas lalo kong binilisan ng pagtakbo. Hanggang sa makarating na ako sa kalsada. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi na ako nasundan ng aswang. Naabutan ko doon ang kotse ni Philip na naghihintay sa akin. Agad akong pumasok sa loob ng kotse, saka mahinang umusal ng pasasalamat.
Lena, ano nangyayari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? May humabol ba sa'yo sa daan? Hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Baka mabagis na hayop lang o ano. Sabi ko naman sa'yo eh. Dapat pinapasok mo na ako sa loob. Magagawa naman ng paraan eh. Si tatay, hindi niya pwedeng malaman na umalis ako ngayon. Mayayari ako doon. Kailangan ko nga umuwi rin kagad mamaya eh. Diyos ko, hindi ko nga alam kung paano. Sa ayaw mo man at sa gusto, ihahatid na lang kita mamayang gabi. Malinaw? Okay, sige. So, tara na. Tara na. Pagdating sa club, ipinakilala ako ni Philip sa kaibigan niya na kagagaling lang sa ibang bansa. As usual, party-party lang tapos inom ng alak. Pero hindi ko magawang magsaya. Paulit-ulit na sumasagi sa utak ko yung aswang na nakita ko. Pakiramdam ko ay nagkaroon na ako ng trauma dahil sa pangyayaring yon. Lena, kanina ka pa nakatulala dyan eh. Ayaw mo ba? I'm sorry. Lagyan mo ako sa baso ng tequila. Kanina kong panilagyan. Bakit ka ba nagkakaganyan? May problema ka ba? May hindi ka yata sinasabi sa akin eh. Wala naman. Siguro dahil lang sa nakita ko kanina, di mawala sa isip ko eh. Lena, ikaw na nagsabi na isang mabangis na hayop lang yung nakita mo. Bakit ka nababother hanggang ngayon? Nandito ka na sa club. Pwede bang iwan mo na yung mga worries mo? Let's chill. Gusto mo magsayaw? I think mag-CR muna ako Maghihilamos lang para naman medyo ma-refresh ang mood ko tapos pagbalik ko sa'yo tayo. Sure. Hintayin kita. I'll be right back. Dala ang maliit kong shoulder bag ay humahangos akong pumunta sa CR. Nag-iisa lang ako kaya komportable akong pumasok. Dumiretso ako sa lababo at agad na naghilamos. Pinanasan ko ng tuyong tissue ang mukha ko at pagharap sa salamin ay may bumungad sa akin kakaiba. Yung nakita ko kanina. Akala mo ba nakawala ka na sa akin? Susundan pa rin kita kahit saan ka pumunta. Layuan mo ako! Pahangos akong lumabas ng CR at naabutan ko sa labas si Philip. Napansin niya ang takot na ekspresyon ng aking mukha kaya naman may pag-aalala siyang tumingin sa akin. Lena, ano nangyayari sa'yo? Pawis na pawis ka na naman. Wala. Medyo mainit lang sa CR kaya pinawisan ako. Balik na tayo. Philip, wait lang. Ano yun, Lena? Uwi na kaya tayo? Okay lang naman eh. Nakapag-bonding na tayo kasama yung bagong dating mo kaibigan. I think time na rin para umuwi. So, ihatid na kita? No, Philip. I think ayoko muna umuwi sa bahay ngayon. Pwede bang makitulog muna ako sa inyo tapos tabi tayong matulog? Let's have fun tonight together. Ang random mo naman para bigla akong ayain na matulog sa amin. Tapos magkatabi tayo? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Wala lang. Feeling ko lang na mas bet ko matulog nang may katabi ngayon. Di ba pwede sa inyo? Gusto mo hotel tayo? Kahit ako na magbayad. Sa tingin mo ba? Ganun lang ako kababang lalaki para dalhin lang kita sa hotel at hayaan kong ikaw ang magbayad? Okay lang na dalhin kita sa bahay para makilala ka rin ng pamilya ko. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit yung nagkakaganyan? Para kang napaparanoid na hindi ko maintindihan. Dahil ba yun sa nakita mo kanina? Hindi mo pa rin makalimutan? Oo. Kaya ayoko mag-isa at pakiramdam ko na-trauma na ako kaya nakakita ko na siya kung saan-saan. Okay, sige. Sa bahay ka na matulog. Tsaka huwag ka na mag-worry. Basta kasama mo ko, safe ka sa akin. Napanatag ang loob ko sa sinabing yun ni Philip. Lalo na nang hinalikan niya ang noo ko. Pagdating sa kanila ay dumiretso na kami sa kwarto. Hindi pa man kami nakakahiga sa kama, ay agad ko na siyang siniil ng halik. Akala ko ay gagantihan niya yun, pero tinabig niya ang mukha ko at nag-iwas ng tingin.
hindi na tayo minor, Philip. Natatakot ka ba na mahuli tayo ng parents mo? Loko, may sarili kang kwarto tsaka matatanda na tayo. Okay lang na mauwi ito sa... Alam mo na. I don't think it's appropriate. Wala ako sa mood ngayon, Lena. Isinama lang kita rito sa bahay kasi gusto mo na matulog tayo ng magkatabi. That's all. Yung totoo, bakla ka ba? Ni minsan di mo pa nga ako nahalikan sa lapi. Lena, I'm tired. Matulog na lang tayo, please. Alam mo minsan pakiramdam ko parang hindi girlfriend yung turing mo sa akin. Para mo ako nakababatang kapatid at ikaw ay para ko lang kuya. Sana di mo na lang ako niligawan kung di mo rin naman ako kaya itrato as your partner. Lena, enough. Matulog na tayo. Pagod lang ako ngayon. Kung gusto mo, sa isang araw na lang natin gawin, okay? Okay. Ikaw kasi. Come here. Cuddle na lang tayong dalawa. Sa totoo lang, nagustuhan ko si Philip kasi parang familiar siya sa akin. Parang may vibe sa kanya na sobrang malapit sa puso ko. Kinabukasan, nagising ako sa halik ni Philip sa aking noo. Ngumiti ito sa akin, saka yumakap. Good morning. Masarap bang tulog mo? Hindi mo ba napanaginipan yung nakita mo kagabi? Mabuti na lang at hindi. Sabi mo kasi safe ako kapag kasama ka kaya siguro wala akong nakitang nakakatakot sa panaginip ko. Mabuti na lang talaga. Ay, si mama yun. Papunta siya sa kwarto. Siya kasi ang alarm clock ko eh. Tagagising sa akin tuwing umaga. Ganun ba? Kailangan ko bang magtago? No. Just stay where you are. Hindi na yun nakakagulat kay mama kung makita niyang may girlfriend ako. Actually, gustong-gusto na nga niya. And alam mo ba, ikaw ang unang babae ipapakilala ko sa kanya. Philip naman, dapat kanina mo pa ako ginising para naman nakapaghilamos at mumugman lang ako. First meet namin tapos ang haggard ko. Ikaw talaga okay lang yan. No. Hindi ba dito lang sa loob ng kwarto mong CR mo? Maghilamos muna ako kasi nakakahiya eh. Akmang tatayo na ako nang bumukas ang pinto. Mumungad ang sopistikadang babae na sa palagay ko ay nasa edad 50 na. Nagulat siya pagkakita sa akin. Pero naiintindihan naman niya siguro kung sino ako. Kaya naman sinudan niya ako ng matamis ng ngiti. You must be the girlfriend of my son, right? Opo. Girlfriend nga po ako ni Philip. Oh, welcome to the family. Ito naman si Philip. Hindi agad sinabi sa akin na isasama pa rin niya ang girlfriend niya. Eh di sana hindi muna ako natulog ng maaga at pinaghandaan ko ang pagdating niya. Biglaan kasi ma. Tsaka nakitulog lang talaga siya rito. Hindi namin napagplanuhan ang pagpunta niya. It's okay. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Lena po. Oh, okay. Lena, feel at home ka lang dito sa bahay, ha? Siya nga pala. Handa ng almusal. Dito ka na kumain para makilala mo rin ang papa ni Philip. Sige po. Pagkalabas ko sa kwarto, ay doon ko lang napagtanto na mayaman pala talaga si Philip. Napakalaki ng kanilang bahay at maraming katulong. Pagdating sa dining area ay nakilala ko ang ama ng boyfriend ko na si Engineer Tirso. Kagaya ng asawa niya, sobrang approachable siya at hindi ako nakaramdam ng pagkailang. Lena, tama diba? Magaling pumili ng babaeng anak ko. Magkasing ganda kayo ng nanay niya. Aba, syempre. Kanino pa ba magmamana ng taste sa babae yung uniko iho natin? Syempre sa'yo. Nakakatuwa naman po. 3 lang kayo rito pero parang ang saya nyo at sobrang ganda ng samahan nyo. Oo naman. Sa totoo lang, masaya talaga kami rito. At saka, sinisiguro namin itong si Tirso na kahit nagiging busy kami, hindi pa rin kami nawawala ng oras at atensyon kay Philip.
Kaya po pala lumaki mabuting tao si Philip kasi magandang pagpapalaki niyo. Aba, oo naman. At swerte rin ang mapapangasawa niya. Kaya ikaw, huwag mo siyang iiwan, ha? Opo naman. Sigurado na po kay Philip lalo na't sa tuwing kasama ko siya. Pakiramdam ko ligtas ako. Tanggap ka na sa pamilyang ito. Kaya ngayon pa lang kayong dalawa, maganda na kayo sa buhay mag-asawa. Kasi hindi magtatagal, magpapakasal din kayo. Tingnan mo kami ng nanay mo. Tatay naman masyado pang maaga. Baka naman ma-pressure si Lena sa inyo. Ang anak ko naman sinasabi ko lang, kasi saan pa ba yun papunta? Siyempre sa simbahan. Hindi na kayo mga bata para maglaro. Teka, excuse me. Anong plano mo ngayong maghapon, Philip? As usual, a-attend ako ng business meeting. Pero bago ako pumunta doon, ihatid ko muna itong si Lena sa bahay nila at magpapakilala na rin ako sa father niya. Lena? Uuwi ka na kaagad? Opo, baka po kasi mag-alala na rin si tati sa akin. Nasa legal age ka na at hindi ka na minor. You can decide on your own. Sumama ka sa akin. Magpwes pa tayo ngayong araw. Ma, hahanapin siya ng tatay niya. No, don't worry, son. I can handle it. Anong pangalan ng father mo, Lena? Yung full name niya? Ricanor Domingo po. Oh, I see. Mamaya, darating ang tauhan namin sa bahay niyo para ipagpaalam ka sa father mo. You don't have to worry about anything. Basta ang agenda natin ngayon, samahan mo ako magpa-spa. Mag-enjoy ka doon, promise. Siguro dahil na rin sa mabilis na gumaan ang loob ko sa kanya. Kaya hindi ako tumanggi sa alok ni Madam Victoria. Sinamahan ko siyang magpa-spa at nagulat na lang ako nang dalhin niya ako sa mall at ipamili ng mga damit, make-up at sapatos. Pagkatapos ay dinala niya ako sa mamahaling restaurant at in-order namin ang lahat ng pagkain na gusto ko. Madam Victoria, parang sobra naman po yata lahat ng mga binigay niyo sa akin ngayong araw. Lahat po ng mga binili natin branded. At bihira lang ako magkaroon ng mga ganito tapos dinala niyo pa ako rito. Ang mamahal po ng mga pagkain dito. Nakakaya naman po sa inyo. First of all, don't call me Madam Victoria. Just call me Mama. Pangalawa, lahat yan i-gift ko sa iyo. Kasi alam ko na hindi mo pa natitikman ang mga bagay na yan sa father mo, di ba? Ay, opo. Mahirap lang kasi kami Jeepney driver lang si Papa kaya di ganun kalaki ang sinasahod niya. Oh, first time ko po sa lahat ng binigay niyo ngayong araw. It's so sad na ganyang buhay ang naranasan mo, Lena. Mama, ang drama niyo naman. Para kayong long lost mother ko na ngayon lang ulit tayo nagkita. Maluha-luha ka pa, Kung artista ka, best actress ka siguro. Alam mo, feeling ko, magkakasundo tayo kasi I like your humor. Siyempre, kung nagkakasundo kami ni Philip, for sure, ikaw rin. Kasi saan pa ba magmama ng anak mo, di ba? Oo nga naman, may point ka. Siya nga pala, Iha, huwag ka munang umuwi sa inyo. Mag-stay ka muna sa amin ng ilang araw at may nalalapit kaming celebration. Masaya yun. Kaya lang po si Tata. Ay, naku, Iha. Sa mga oras na to, kampante ng tatay mo kung nasan ka. Kasi magaling yung tauhan ko. Sigurado ako na ipagpaalam ka niya kanina pa. Kung ganun wala naman po pala akong dapat alalahanin. Sige po, Madam Victoria. Mama pala. Sa inyo po muna ako magstay ng ilang araw. Good. Sige na, kumain ka na at baka lumabig niya ang pagkain mo. Enjoy your meal. Hindi na nga po ako umuwi kay Tatay, Miss Ligaya. Sobrang na-enjoy ko sa bahay nila Madam Victoria. Lahat ng gusto kong buhay ay nasa kanila. Ang pangarap kong magkaroon ng isang buong pamilya. Isang araw, habang naglalakad ako sa labas at ini-enjoy ang magandang view malapit sa bahay nila, isang tao ang dumating. Ito ay walang iba kundi si Tatay.
Tatay? Paano ka nakarating dito? Alam kong naandito ka, pero ibang sinabi noong pumunta sa akin. Natanggap ka raw sa isang trabaho at kailangan mong maging stayin. Di ka na raw nakapagpaalam sa akin dahil biglaan. Pero alam kong wala ka sa trabaho at tama nga ang hinala ko. Naandito ka. Tay, masaya na ako rito tsaka mabait sa akin yung pamilya ng boyfriend ko. Di niya ako itinuturing na iba sa kanila. At pakiramdam ko, part na ako ng pamilya nila. Anak, yang si Madam Victoria, saka ang pamilya niya ay hindi mapagkakatiwalaan. Ano? Anong alam mo sa kanila, Tay? Di mo nga sila kilala eh. Di ko nga alam kung paano ka nakarating dito. Anak, maniwala ka sa akin. Dapat umalis ka na rito agad. Mapapahama ka. Tay, hindi ako aalis dito. Nakakaya sa boyfriend ko tsaka sa nanay niya. Gusto nila nandito ako hanggang makapagdaos sila ng celebration. Yang celebration na yan, magdadala yan ng kapahamakan sa iyo. Kaya dapat umalis ka na kaagad dito dahil baka hindi ka na makauwi ng buhay. Parito ka. Sumama ka na sa akin. Tay! Bitiwan mo ako! Ano ba? Bitiwan mo ako, Tay. Nasasaktan ako. Sa ayaw mo man at sa gusto, sasama ka sa akin. Hindi ka dapat manatili dito! Tay! Hindi ako sasama sa iyo dahil masaya na ako rito. Bitiwan mo ako! Ako ang masusunod. Sasama ka sa akin! Tay! Anong nangyayari dito? Lena, sino lalaking yan? Agad akong napalingon pagkarinig sa pamilyar na boses. Nabitawan ni tatay ang kamay ko. Bumungad sa akin ang nagtatakang si Philip. At nakaisip naman ako ng paraan para hindi ako isama ni tatay. Lena, magsalita ka. Sino lalaking yan? At anong ginagawa niya sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Mawalang galang na iyo. Pero ako ang tatay ni Lena at isasama ko na siya pauwi. Ilang araw na kasi siyang hindi umuwi sa bahay. Yan. Ganyan siya sa akin, Philip. Siguro nasisiraan na siya ng bait o kaya naman talagang baliw na siya. Kaya nagkakaganyan. Pinipilit niya ako isama dahil ako raw anak niya kahit hindi naman. Anak, ano ka ba? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit kailangan mong magsinungaling? Hindi ako yung anak mo, kaya wag mo akong hawakan. Hindi kita kilala. Hindi tayo magkakilala. Manong, mawalang galang na po pero hindi po si Lena yung anak ninyo. At baka nagkakamali lang po kayo. Yung tatay niya ay nasa bahay nila at alam niya na nandito si Lena. Dahil ipinagpaalam siya ng tauhan ni Mama. Pero kung hindi po kayo titigil, ay tatawag ako ng mga pulis. Pwede ko kayong kasuhan ng pangaharas. Kaya hanggat may awa pa ako, umalis na kayo. At huwag ninyong hawakan itong girlfriend ko. Sige, ikaw na muna ang bahala sa anak ko, iyo. At sana ay hindi ka katulad ng mga magulang mo. Nakita akong maluhaluhang umalis si tatay. Nakaramdam ako ng awa pero ayoko pa talagang umalis kina Philip. Pero sabi nga nila, lahat ng pamilya ay may madilim na sikreto. At hindi nakalusot doon ang pamilya ni na Philip dahil isang gabi, nang magising ako bandang 3:00 ng madaling araw, lumabas ako para uminom ng tubig. Pero may narinig akong kakaibang ingay sa isang silid. Diyos ko. Ano yun? Panindig balahibo. Hindi ko maintindihan. Bawat pagbigkas nila may kasamang pagkainin at pagdilim ng paligid. Sumilip ako sa maliit na siwang ng dingding. Nakita ko ang buong pamilya ni na Philip. Nakasuot sila ng puti at nakaluhod sa paligid ng isang malaking itim na kandila. Sa gitna, may mangkok na puno ng dugo. Nakapikit sila at sabay-sabay na inuusal ang kakaibang dasal. Hindi ito normal. Anong ginagawa nila?
Lalo pang lumakas ang tinig. Tumalikod na ako pero para akong naistatwa dahil sa sobrang pangangatal ng katawan ko. Ilang saglit lang ay natahimik na at bigla nilang may humilas sa akin. Pagharap ko ay nakita ko si Philip. Dinala niya ako sa kwarto at parang ayaw niyang makita ako ng magulang niya. Ano bang ginagawa mo sa labas? Mabuti na lang at hindi ka nakita ni Mama. Kasi naiwan sila sa loob para magayos. Lumabas ako para uminom pero may narinig ako mga kakaibang dasal at nakita ko kayo na... Shh! Relax, okay? Ginagawa ng pamilya namin yun para makaiwas kami sa mga kamalasan. Wala yung masamang ibig sabihin. Kaya sana, huwag mo rin yung masyadong isipin. Pero bakit ganun? Bakit parang nakakatakot? Very unusual. Ano bang religion ng family mo o anong pinaniniwalaan nyo? Lena, ano bang sabi ko sa'yo? Wala kaming masamang ginagawa kaya please, get it off your mind. And bumalik ka na sa pagtulog. Philip, Magsasalita pa sana ako pero may natanaw ako sa bintana. Mula sa di kalayuan ay may dumaang kakaibang nilalang. Yung aswang na nagpakita sa akin nung isang gabi. Napakabilis ng pagkilos nito at halos hindi na masundan ang mata ko. Lumapit ako sa may bintana at hinanap ito. Nagbabaka sakaling makita ko ulit. Lena, what's wrong? Philip, nakita mo ba yun? Ano yun? Yung aswang na nagpakita sa akin nun sa sukalan. Nandito siya. Nakita ko siyang dumaan doon. Lena, kailangan mo talagang mag-rest, okay? Pero Philip! Matulog na tayo, Lena, and calm your mind, okay? Isasara ko na lang ang bintana. Nakapagtataka ang mga nangyayari. Parang pinagtatakpan lang ni Philip ang lahat. Binala ko na ring magpahatid kay Philip pabalik sa amin pero palagi akong pinipigil ng nanay niya. At parang ayaw nila akong paalisin. Wala akong nagawa kundi manatili. Pero isang araw, may natuklasan na naman ako. At ito ay sa isang silid sa kusina. Ang tagal namang mamalengke ni Manang. Nagugutom na ako eh. Nakakaya naman magsabi kay Mama kasi may ginagawa yata siya dun sa taas. Ay, sabi naman nila kapag nagugutom, kumuha na lang ng pagkain. Ano kaya pwede kong kainin dito? Teka, parang ngayon ko lang ito napansin ha. Ba't kaya may maliit na pinto dun? Imbakan ba yun o ano? Pero no, hindi ako pwede mangialam dito. Pero ano kasi, ang weird, ang liit niya. Di naman siguro masama kung sisilipin ko lang. Guys. Napansin ko na sa itaas ng pinto ay mayroong susi. Sa tingin ko, ito ang ginagamit dito para mabuksan. Agad ko itong kinuha at ginamit sa maliit na pintong yun. Ilang sandali lang ay bumukas ito. Mumungad sa akin ng napakalansa at napakasangsang na amoy. Hindi lang pala ito basta imbakan o lagayan ng mga gamit. Ito'y parang isang maliit na silid. Ay, ano ba meron dito? Parang maliit na bodega. Di naman siguro masama kung titingnan ko ang loob. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Napakadilim sa loob kaya hinanap ko pa ang switch ng ilaw. Pero naisip ko na baka may makakita sa akin kaya hindi ko na ito binuksan. Nagpalinga-linga ako sa loob. At napansin ko na marami doong malalaking drum at mayroong isang malaking freezer. Binuksan ko ito at naggulat ako sa mga laman. Ay! Ano to? Diyos ko, parang braso at binti ng tao. Tsaka, bakit yung itsura ng puso ay para sa tao? Totoo ba nakakita ko dahil madilim? Teka, ano po nangyayari? Bakit ganito ang itsura ng mga ito? Ako, baka may paparating. Kailangan kong magtago.
Naghanap ako ng matataguan at nakita ko ang isang malaking drum na walang laman. Pumasok ako sa loob nito at nakikita ko pa rin ang labas dahil mayroon itong maliit na siwang. Ilang sandali lang ay nakita kong bumukas ang ilaw at pumasok si Sir Tirso. May kinuha siyang boteng maliit. May laman itong pulang likido na parang malapot na dugo. Ininom niya yun. Saka ibinalik sa lalagyan. Nang palabas na siya, ay dumating si Madam Victoria at pumasok din sa loob. Pumasok ka ba rito kanina? Aba, hindi. Hinahanap ko nga ang susi. Nawawala sa kwarto natin. Kaya pala hindi ko makita kasi kinuha mo. Nauna ka na palang pumasok dito. Ha? Wala sa akin ang susi. Hinahanap ko nga kanina eh. Hindi ko makita tapos pagdating ko rito, hindi na nakalak. May nauna na yatang pumasok. Pagkarinig sa sinabing yun ni Sir Tirso, ay napagkalaw ako ng kaunti dahil sa sobrang taranta. Nakagawa ito ng kaunting ingay at nakita kong napalingon ng dalawa sa kinaroroonan ko. Tinakpan ko ng dalawang kamay ang aking bibig at nag-ingat na hindi makagawa muli ng ingay. Teka, narinig mo ba yon, Victoria? May kumalus ko sa bandang yun. Doon sa may tram. Tirso, wala bang nakakapasok dito? Sino naman ang papasok dito? Tayo lang naman ang nakakaalam sa silid na ito. Tingnan mo nga. Napabother talaga ako, Tirso. Sige, titingnan ko. Nangatalang buo kong katawan nang makita ko si Sir Tirso na humakbang papalapit sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit. Ilang saglit lang, nakatayo na si Sir Tirso sa harapan ko. Napapikit na lang ako ng mariin, lalo na nang alugin niya ang drum. Oh, ano Tirso? Anong meron dyan? Wala. Baka daga lang yun. Natural lang na mabigat ito kasi nilagyan natin ng laman. Ay, Diyos ko. Alam ko na kung sinong nakapasok dito na nakalimutang isara. Sino? Di ang anak mong may pagka makakalimutin. Siguro pumasok yung kanina rito tapos yung susi nakalimutang ibalik sa kwarto. Mukhang nadala pa yata niya. Hindi pa isinara ng mabuti tong imbakan. Paano kaya kung may ibang makapasok dito? Hayaan mo na. Paalalahanan mo na lang mamaya pagkarating. At saka hingin mo yung susi sa kanya. Umalis na yata eh. Siya nga pala, kailangan mo pa ng isang bote? Oo. Magdala ka ng isa sa kwarto. Ihahalo ko sa wine. Mag-ingat ka ha. Baka may makakita. Oo. Eto na. Lumabas na tayo rito. At isara natin ng mabuti. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi nila ako nahuli. Hinintay ko muna silang makalabas bago ako umalis sa loob ng drum. Hawak ko pa rin ang susi, kaya naman makakalabas pa rin ako doon kahit isinara nila. Simula nang matuklasan ko ang tungkol sa imbakang yon. Nagbago na ang tingin ko sa kanila. Kaya naman nang umuwi si Philip, ay itinanong ko ang tungkol sa bagay na yon. Philip, may tatanong sana ako sa'yo pero wag mo sana masamain ha. Tungkol saan ba yung itatanong mo? Curious lang talaga ako. May lahi ba kayong cannibal? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Mahal mo naman ako, di ba, Philip? Ipagtatanggol mo ako sa pamilya mo. Nakita ko kasi yung sikretong imbakan nyo sa kusina. Yung maliit na pinto doon. May isang freezer na may mga nakaimbak na karne ng tao. At may mga bote na may lamang dugo. Yun ba? Hindi naman yun sa karne ng tao ha. Mahilig kasi ang pamilya namin sa karne ng baka o kaya naman kalabaw. Baka yun ang nakita mo. Kung talagang karne ng baka o kalabaw yung nasa imbakan, bakit kailangan nyo pang itago sa mga katulong? Tsaka hindi ako nagkakamali sa nakita ko.
Braso at binti ng tao yon. Philip, di naman kita huhusgahan kung magtatapat ka sa akin. Pero ayoko ng ganitong pakiramdam eh. Na nagdududa ako at hindi ko alam kung dapat ba ako magtiwala sa pamilya mo. Lena, nagkakamali ka lang, okay? Hindi yun karne ng tao. At wala kang dapat pagdudahan sa pamilya namin. Philip, huwag mo na ako lokohin. Magsabi ka na sa akin ng totoo. Bakit ba interesado kang malaman ng tungkol doon? Ha? Pwede bang manahimik ka na lang? Philip, anong nangyayari sa'yo? Ha? Yung kamay mo? Bakit parang halos labasan na ng ugat at tinutubuan ng mahabang kuko? Ano? Agad na itinago ni Philip ang kanyang kamay nang mapansin ko ang pagbabago rito. Bigla siyang pinawisan at tila naghahagilap ng sasabihin sa akin. Philip, bakit bigla mo itinago yan, ha? Bakit? Ano bang meron? Anong nangyayari? Lena, wala lang yon. At huwag mo nang pagtuunan ng pansin. Ang mabuti pa, doon na lang ako sa kabilang kwarto matutulog. At ikaw, dito ka sa kwarto ko ngayon. Bakit? May isang bagay ba na hindi ko pwedeng malaman? Ano, Philip? Ano bang meron sa pamilya mo? Anong meron sa pagkatao mo? Manahimik ka na lang muna, Lena. Huwag na huwag kang lalabas ng kwarto dahil delikado. Bukas, iakatid na kita sa inyo. Philip, sandali! Mamaya ka na umalis! Mag-usap tayo! Wala na akong nagawa ng tuluyan ng lumabas ng kwarto si Philip. Hindi ko makalimutan ang mga nakita ko ngayong araw. At sa tingin ko, mga hindi pang karaniwang taong kasama ko sa bahay na to. Wala akong idea kung anong lugar yung napuntahan ko. Dahil hindi naman nabanggit ni Philip. Sa pagkakataong yun, naisipan kong tawagan si tatay. Tatay, sumagot ka please. Sumagot ka. Parang awa mo na. Alam ni tatay ang lugar na to kaya naman masusundo niya ako ito. Tatay, sumagot ka na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try a call later. Diyos ko, natutulog yata si tatay kaya hindi sinasagot ang tawag ko. O kaya naman baka wala na namang signal. Ay, sanong gagawin ko? Lena, hingang malalim. Kailangan mong umalis dito. Okay, fine. Kahit mag-isa lang ako, aalis ako sa lugar na to. Hindi na ako nagdalawang isip. Sa bintana ako naisipang dumaan. Nasa unang palapag pa lang naman yon ng kwartong kinaroroonan ko. Kaya madali lang dumaan sa bintana. Sumilip muna ako at nakita kong madilim sa labas. Dali-dali kong ibinukas ang panara at nagbuntong hininga. Kaya ko to. Kailangan kong makatakas. Pinilit kong hindi lumikha ng ingay at dahan-dahang lumusot sa bintana. Basang-basa ang kamay ko sa pawis at parang hindi na ako makahinga sa kaba. Nang mailabas ko na ang kalahati ng katawan ko, saka naman ako nakarinig ng mga yapak mula sa sahig ng kwarto. Diyos ko, mukhang papasukin pa yata ako rito. Hindi, makakalabas ako rito. Konti na lang ito. Kakayanin ko to. Ramdam ko na ang kalayaan. Malapit na akong makalabas pero bigla akong nakarinig ng malalakas na katok mula sa pinto. Nanigas ang katawan ko at hinigpitan ng kapit sa gilid ng bintana. At sa mismo oras na yon, naramdaman kong may humilas sa damit ko. Hindi kamay kundi ang laylay ng tela na sumabit sa nakausling pako. Ay! Pag minamalas ka nga naman! Nagpumilit na akong bunutin ang damit ko habang palakas ng palakas ang katok. Pinipigilan kong huminga habang kinakalas ang tela at sa wakas, napigtal ang isang bahagi ng damit at nakawala ako. Mabilis akong dumulas palabas at sa sandaling iyon, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pero nakatakbo na ako at nakatakas. At ilang hakbang lang,
Hindi pwede ito. Walang aswang. Guni-guni ko lang yon at tatakas ako kahit anong mangyari. Huwag mo nang tangkaing tumakas, Lena. Dahil ngayong nandito ka na, wala ka nang kawala. Sino kang aswang ka? At bakit pa ako kilala? Ako lang naman yung taong nagdala sa'yo sa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan at nagluwal sa'yo. Kaya buhay ka hanggang ngayon. Hindi totoo ang pinagsasabi mo. Isang malaking kalokohan yan. Matagal lang namatay ang inay ko at isa pa hindi siya aswang. Nagkakamali ka. Buhay na buhay ang nanay mo. At nasa likod mo siya. Sa pagkakataong yon, dahan-dahan ako lumingon sa likuran. At hindi naman yung multo ang namatay kong nanay ang nakita ko, kundi yung aswang na nagpakita sa akin noong isang gabi. Nakalabas ang kanyang pangil. At halos lumampas na ang kanyang bibig sa kanyang panga. Napaatras ako. At dahan-dahan naman siyang lumalapit. Hindi ikaw ang nanay ko! Niloloko mo ako! Huwag ka lumapit sa akin! Sa ngayon, wala ka pang alam. Pero malalaman mo rin. Kaya hindi na kita hahayaan pang makawala. Hindi! Hindi mo ako makukuha! Halimaw ka! Agad akong tumakbo. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga yabag sa likod ko. Bago ko pa namalayan, naabutan din niya ako at sinunggaban ng braso ko. Ang init ng dugo mo. Ikaw ang pag-asa ng pamilya. Hindi ko hahayaang makuha mo ako! Siniko ko siya sa muka. Napaungol siya. Ngunit lalo lang humigpit ang kapit. Kinalmot niya ang balikat ko at ramdam ko ang hapdi ng sugat. Sinubukan ko siyang saktan. Kinagat ko ang kamay niyang nakadakma sa akin kahit nandidire ako sa kanyang balat. Sa pagkakataong iyon, ay nakawala ako. Tumakbo ako ng mabilis pero nasa likod ko pa rin siya at humahabol. Lena! Hindi ka makakatakas sa pamilya mo! Hindi ko kayo pamilya! At wala akong pamilyang aswang! Lena, anak ko. Nagbalik ka na sa amin. Matagal kang nawalay dahil itinago ka ni Mang Tanor. Pero ngayon, nagbalik ka na sa pamilya at hindi na kita hayaang mawala ulit! Napatigil ako sa sandaling yon. Anong ibig sabihin na kuya ko si Philip at muli akong nagbalik sa kanila? Si Madam Victoria yung aswang at siya ang totoong nanay ko? Haharapin ko na sanang nilalang. Pero may humilas sa akin at itinakbo ko ng mabilis. Nang tumigil kami, ay saka ko nakita ang taong humilas sa akin. Ito ay walang iba kundi si Philip. Philip! Anong nangyayari? Aswang si Madam Victoria at aswang ang buong pamilya mo? At ano yung sinasabi niya magkapatid tayo? At siya ang totoo kong nanay! Oras na rin siguro para malaman mo ang totoo. Anong totoo, Philip? Sabihin mo sa akin! Si Mang Kanor, hindi mo siya totoong tatay. Eh bakit ako napunta sa kanya? Ano ba ang totoong nangyari? Ganito, Lena. Makinig kang mabuti sa akin. At ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero Philip, mukhang may parating. Baka makita nila tayo rito. Kumapit ka lang sa akin ng mahigpit, Lena. Itatakas na kita. At saka ako sasabihin sa iyo ang lahat. Sige, Philip. Philip! Lena! Alam kong nandyan lang kayo! Si Mama yon. Kailangan nating bilisan para makaalis tayo sa lugar na ito. Oo, Philip. Kumapit ako ng mahigpit sa kamay ni Philip at mabilis kaming tumakbo. Pero wala rin yung nagawa. Dahil nang papalabas na kami sa gate, naharang kami ng 2 aswang at wala na kaming ibang dadaanan. Subukan niyong tumakas. At ikaw, Philip, huwag mo kaming tatraydorin dahil alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Huwag niyo siyang sasaktan! Dahil inililigtas niya lang ako mula sa inyo! Inililigtas mula sa amin?
pamilya tayo! Hindi kanya kailangang iligtas mula sa amin, anak! Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ko kayo pamilya dahil wala akong pamilyang aswang! Philip, tayo na! Tatakas tayo kahit anong mangyari! Tirso! Pigilan mo ang dalawang yan! Kumilo si Sir Tirso at agad akong hinablot mula kay Philip. Wala naman siya nagawa dahil pinipigilan din siya ni Madam Victoria. Kinarga niya ako na parang lantang gulay sa kanyang balikat. At ako naman ay pinagsusuntok ang kanyang likod. Nakita ko nagbagong anyo din si Philip at nakipaglaban kay Madam Victoria. Pakawalan mong kapatid ko! At huwag mo siyang sasaktan! Huwag mo kaming pigilan ng ama mo sa gusto naming gawin! At sino ka ba? Lumugar ka sa kung saan ka nararapat! Anong nararapat? Ang nararapat! Hayaan ninyo si Lena na mabuhay na malaya! Ikaw ang tagapagmana ng lahi natin, kaya dapat hindi ka ganyan! Matindi ang naging paglalaban nilang dalawa. Nagsalpukan ng mga lakas nila bilang aswang. Ako naman, gumawa din ng paraan para makawala sa aswang na may karga sa akin. Dinukot ko ang maliit na kutsilyo na palagi kong inilalagay sa bulsa ko. Itinusok ko yon sa likod ng aswang. Ibaba mo ako! Bitawan mo! Mas lalo nitong hinigpitan ng pagkarga sa akin at ako naman ay mas lalong diniinan ng pagkakatusok ng maliit na kutsilyo sa likod niya. Hindi nagtagal at hindi na rin niya kinaya. Nabitawan niya ako at agad akong tumakbo ng mabilis. Pero hindi pa man ako nakakalayo ay nahila niya ang paa ko at natumba ako sa lupa. Bitawan mo ako! Hindi na kita pakakawalan! Hindi ko hayaan na maging parte ng pamilya niyo! Ang pamilya ay pamilya. Kahit anong sama namin, hindi mo kami pwedeng takasan dahil ang dugo ay mas matimbang kesa sa tubig. Hindi totoo yan! Ang definisyon ko ng pamilya ay walang iba kundi si tatay. Hindi ang katulad yung mga aswang! Pilit akong nagpumiglas hanggang sa may nakita akong bato at pinilit kong makatayo para maihampas yun sa ulo ng aswang. Napahiyaw siya sa sakit at ako naman, nilingon ko si Philip. Nakita kong nakahandusay siya sa katawang tao niya at nangihina na. Lena, huwag mo na akong tignan. Tumakbo ka na! Takbo! Hindi, Philip! Lena, tumakbo ka na! Takbo! Huwag ka mag-alala! Kaya kong sarili ko! Oo, Philip! Sinunod ko si Philip. Tumakbo ko ng mabilis pero hindi pa rin ako nakatakas dahil naharangan ako ng aswang na si Madam Victoria. Inablot niya ng mapuwersa ang aking braso at pagkatapos, may itinakip siya sa aking bibig na nagdulot sa akin ng matinding pagkahilo. Bitiwan mo ako! Ang totoong magulang mo ang magtatakda ng kapalaran mo. Kaya hindi ka na namin hahayaang mawala ulit sa amin. Ilang sandali lang nagdilim na ang ulirat ko at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako sa kwarto ni Philip at nakaupo sa tabi ko si Madam Victoria. Nakita ko siyang umiiyak at nagpahid ng luha nang makitang gising na ako. Gising ka na pala, Lena. Anong ginagawa ko rito? Hindi na ako dapat nandito. Lena, patawarin mo ako, anak. Lalo na kagabi kung naging marahas ako sa iyo. Ayaw ko na kasi mawalay sa iyo, anak. Napakatagal ka naming hindi nakasama. Sobra ako nagmumulina sa iyo. Anak, di naman ako sigurado na ikaw ang totoo kong nanay. At saka hindi ako aswang kagaya niyo. Anak, ito ang patunay.
Ipinakita ni Madam Victoria ang isang photo album sa akin. Nagulat ako nang makita ang larawan ko doon nung sanggol pa lang ako. Alam ko ang itsura ko nung sanggol pa lang ako dahil mayroon din nun si tatay. Ipinakita din niya ang mga larawan ko habang karga ni Sir Tirso. Katabi niya at si Philip nung bata pa ito. Sa tagal ng panahong inalagaan ka ni Kanor, alam kong kinuhanan ka rin niya ng larawan nung sanggol ka pa lang. Kaya pamilyar ka sa itsura mo noon, di ba? Ang sanggol na yan ay ikaw. Anak, ako ang nagluwal sa iyo. Ha? Nakapagtataka. Ba't ako napunta kay Mang Kanor? At bakit nung dumating ako rito? Dahil natakot kami, anak. Natakot kami na hindi mo kami matanggap. Baka kasi isipin mo na ipinamigay ka namin at baka sumama ang loob mo. Itinakas ka ni Mang Kanor na dati naming driver dahil gustong-gusto niyang magkaanak. At pagkatapos noon, hindi ka na namin nakita. Si Philip, hindi niya rin alam na magkapatid kayong dalawa. Kahapon niya nang dinalaman ng lahat. Hindi ko pa rin kayo tanggap dahil masama kayo. Mga aswang kayo. At may hinala ako na kayo rin ang nambibiktima ng mga tao sa aming lugar. Ayoko magkaroon ng pamilyang aswang. At mas okay na sa akin yung hindi ko totoong kadugo kaysa sa inyo. Anak, wala kang ebidensya sa lahat ng sinasabi mo. Napaghihinalaan na lang kami ng mga tao. Pero hindi kami yung gumagawa noon. Paano may paliliwanag sa akin yung sikretong imbakan niyo sa kusina? Anak, nagkakamali ka kung iniisip mo na karne ng tao yun. Hindi, Lena. Hindi kami kumakain ng karne ng tao. Nagkamali ka lang ng nakita. Dahil yon ay mga karne ng malalaking hayop. Tinanggalan lang namin ng balahibo kaya nagmukhang parang tao. Hindi ako naniniwala! Anak, Lena, bigyan mo kami ng pagkakataon na patunayan sa'yo na hindi kami masama. Ang tagal naming nawalay sa'yo, anak. Hindi na namin kakayanin kung mawawala ka ulit sa amin. Lalo't nalaman namin na ang tagal mong nagtiis ng hirap sa pangangalaga ni Mang Kanor. Hindi yun ang buhay na pinangarap namin ng papa mo para sa iyo. Mayaman ka, anak. Mayaman ang pamilya natin. At sisiguraduhin ko na sa pagbabalik mo, makukuha mo lahat ng gusto mo na hindi mo nakuha noon. Hindi niyo ba ako sasaktan? Bakit ka namin sasaktan? Pamilya ka namin. At kung iniisip mo rin na baka maging aswang ka rin kagaya namin, huwag kang mag-alala. Wala sa dugo natin ang pagiging aswang. Pinili lang namin yun ng tatay mo para mas maging malakas kami at maibigay sa'yo magandang buhay. Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mo maging kagaya namin. Anak, bigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam. Anak, birthday mo na bukas. Magto 25 ka na, di ba? Kahit pagbigyan mo lang kami hanggang bukas at pagkatapos, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Anak, gusto naming iparamdam sa'yo na kahit kaunting oras na kaming pamilya mo, parang awa mo na. Hindi naman siguro masama kung bibigyan ko sila ng pangalawang pagkakataon. Kaya hindi muna ako umalis sa bahay na yon. Nang tanghali na ay nagpaalam sila na may bibilhin lang daw sa bayan. At pinabantayan nila ako sa mga tauhan. Pero habang nasa beranda ako at umiinom ng tsaa, bigla akong hinila ni Philip. Philip? Lena, pasensya ka na. Ngayon lang ako nagising. Halika, tumakas na tayo. Ibabalik na kita kay Mang Kanor. At pagkatapos, bibigyan ko kayo ng pera. Mangibang bansa na kayong dalawa. At wag na kayong babalik dito sa Pilipinas. Para siguradong malayo na kayo sa mga magulang natin. Philip, hindi naman siguro masama kung bibigyan ko sila ng pagkakataon. Ang sabi naman nila… Bakit mo sila bibigyan ng pagkakataon, Lena? Binibilog lang nilang ulo mo para makuha ang loob mo. Dahil bukas, sa mismong araw ng birthday mo,
Ihahandog ka nila sa sinasamba nilang Diyos para mas lalo silang lumakas at maging mayaman. Ano? Lena, totoong sinasabi ko, hindi ka nila mahal bilang anak. Sarili lang nila ang iniisip nila at isinilang ka para gamitin nila. Simula nang maging bahagi sila ng isang kulto, ibinenta na nila ang kaluluwa nila sa kadiliman dahil pinalakas sila nito at pinayaman. Kahit pang kapalit ay pagiging aswang nila dahil sa epekto ng itim na ritual. Ginawa nila yon noong ipinagbubuntis ka pa lang. At alam mo ba, kada lilipas ang 25 years. Kailangan nilang maghandog ng isang tao para patuloy sila maging malakas. Parang expiration ang tawag doon. Hanggang 25 years na lang sila gagabayan ng Diyos nila at nagkaroon ng kasunduan na kailangang ihandog ang anak nilang 25 years old na babae dahil mahilig sa mga babae ang Diyos nila at naniniwala sila sa kabilang buhay ay magiging asawa sila nito. Kapag hindi yun ginawa nila mama, sila ang mamamatay at mararanasan nila ang lahat ng paghihirap sa mundo. Isinilang lang nila ako para ihandog sa Diyos nila? Anong klase magulang sila? Patawarin mo rin ako, Lena. Hindi kita nailayo rito. Hindi ko alam na plano pala nila ang lahat ng ito. Kaya palagi nila akong pinipilit na pumunta sa bar kung saan ka palaging pumupunta. Gusto nila na magkalapit ang mundo natin para makabalik ka rito. At hindi nila agad sinabi ang totoo dahil alam nilang maghihinanakit ka. Gagawin muna nila ang lahat para makuha ang loob mo. Not until nabisto mo ang lahat. Pero Philip, hindi ko maintindihan. Alam mo ba na kapatid mo ko? Alam mo ba ang lahat ng to? Kasabot ka ba nila? Hindi, Lena. Hindi ko alam na kapatid kita. At wala rin akong alam sa plano nila. Ang sabi lang nila ay bantayan ka. At sumunod naman ako. Dahil takot din akong sumuway sa kanila. Nung isang araw ko lang nalaman ang lahat. Dahil narinig ko sa usapan nila mama. Pero Lena, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam na magkapatid tayo. Kaya nga minahal kita. Pero ayaw mo akong halikan at ayaw mo akong hawakan. Dahil inirerespeto kita, Lena. Ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. At gusto kong irespeto ka hanggat hindi pa tayo inihaharap sa altar. Sana nga lang, Lena, hindi tayo magkapatid. Pero magagawa ko na lang ngayon ay protektahan ka at ilayo sa mga magulang natin. Kaya pakiusap, tumakas na tayo rito hanggat wala pa sila. Pero Philip, may mga bantay. Ako ang bahala. Magtiwala ka sa akin, Lena. Itatakas kita rito. Hinawakan ni Philip ng mahigpit ang aking kamay at sabay kaming tumakbo. Sa likod kami dumaan at nag-ingat kami na hindi makita ng mga bantay. Nang nasa sukalan na kami, ay ramdam ko na ang kalayaan. Pero may napansin ako. Ang daan na to papunta sa amin. Bakit hindi ko agad napansin nung una tayong pumunta dito? Dahil may shortcut talaga rito, pupunta sa inyo. Kaya nga nakakapambiktima si na mama at papa sa inyo eh. Kaya pala, ngayon naiintindihan ko na. Bilisan na natin, Lena. Philip, hindi ba sasakyan nila yon? Marahil nataranta si Philip kaya saglit siyang natigilan. Pero hinila niya ako muli at tumakbo kami. Sinundan naman kami ng sasakyan. Hanggang sa hindi na kami nakatakas dahil naaabutan kami nito. Hoy, Philip! Akala ko ba nangako ka na hindi mo na itatakas si Lena? Tirso! Iligpit mo na yan! Pinakain at binihisan ka namin, pero trinaydor mo kami! Wala kayong karapatang saktan siya! Magtigil ka! Kayong mga bodyguard, maghukay na kayo at ilibing ng buhay ang Philip na yan dahil hindi marunong tumupad sa usapan. Sige na, Tirso! Saktan mo lang siya hanggang sa hindi na siya makagalaw! Ako ang bahala! Bakit kayo ganyan? Tama na! Bakit kayo ganyan sa anak niyo? Lena, hindi mo siya tunay na kapatid.
Inampun lang namin siya dahil akala namin ay hindi na kami magkakaanak. Sige, Tirso! Tama na yan. Ilibing mo na yan ng buhay! Wag! Wag niyo siyang... Wag! Kitang-kita ng mga mata ko nang inilibing nila si Philip at tinabunan ng lupa kahit gumagalaw pa. Wala akong nagawa dahil may itinakip na panyo si Madam Victoria sa akin. Nawala na ako ng ulirat at nagising na lang ako sa madilim na silid. Hindi ko na namalayan na nakatulog pala ako ng mahabang oras. Anong ginagawa ko rito? Bakit ako narito? Teka, 11:30 p.m. na. Malapit na mag-alas 12. Sabi ni Philip, sa mismong araw ng birthday ko, ihahandog na nila ako. No, hindi pwede. Kailangan ko umuwi kay tatay. Mukhang mahigpit ang pagkakandado. Ano gagawin ko? Siguro sa mga oras na to, wala na si Philip. Wala na magliligtas sa akin. Pero gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makasama si tatay. Marami pa akong pangarap. Hindi pa ako pwede mamatay. Lena? Napalingon ako nang marinig ang pagtawag sa akin mula sa likuran. At nakita ko si Madam Victoria kasama niya si Sir Tirso at ang iba pang tao na nakasuot ng itim na damit. Napaatras ako at nangatalang katawan ko nang makita ang mahabang tali na hawak nila. Hindi ako papayag na iaalan niyo ako sa demonyo sinasamba niyo. Hindi niyo ako pag-aari. At hindi niyo pwede gawin sa akin ang kung anumang bagay na hindi ako pumapayag. Sige na! Hagupitin ninyo yan! Tama na! Ayaw kitang daanin sa dahas, Lena. Hindi ito ang plano ko, pero ngayon, kailangan namin itong gawin sa'yo para hindi ka na makapanlaban. Nalalabi na lang ang oras. Klaseng magulang kayo! Anong tingin niyo sa anak niyo? Parang gamit! Gagamitin niyo lang! Hindi ba ako tao sa paningin niyo? Isinusumpa ko! Malulubog din kayo sa impyerno kagaya ng demonyong sinasamba niyo! Kunin nyo na yan! Dalhin nyo sa kabilang silid. Kailangang magsimula ang ritual bago pa mag-umaga. Dinala nila ako sa napakadilim na lugar. Pinilit nila akong paupuin sa gitna ng bilog na guhit na napapalibutan ng mga itim na kandila. Sa harapan ko, inilapag nila ang telang may burda at isang sisidlang may lamang karne ng tao. Kumain muna sila ng isang piraso. Tirso, sindihan mo na ang mga kandila. Eto na, sisindihan ko na. 4 sa hilaga, 4 sa timog, 4 sa kanluran, Pakawalan niyo ako rito! 4 sa silangan. Pumapayag na gawin niyo to sa akin! Gusto ko pang mabuhay! Tigil! Manahimik ka, Lena! Ano ba? Salpakan nyo nga ng kung ano ang bunganga nito at nang manahimik! Sige! Mag-ingay ka pa at wawasakin ko yung lalamunan mo! Magsimula na tayo! Sabay na lumuhod ang dalawa sa magkabilang gilid ng bilog. Pati ang mga taong nakaitim ay nagsilhod na rin. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Palakas ng palakas ang kanilang mga tinig at nagsimula namang bumigat ng bumigat ang hangin sa paligid sa gabing iyon. Hindi pa tapos ang ritual. Manahimik ka! Tirso, siguro pwede na to. Gawin na natin. Victoria, hindi ka ba nagdadalawang isip?
Anak natin yan. Ako, buo na ang loob ko. Mas maraming mawawala kapag hindi natin ito ginawa. Ako rin naman, Tirso. Matagal ko nang inihanda ang sarili ko para rito. Simulan na natin. Kumuha si Madam Victoria ng mangkok na may tubig at si Sir Tirso naman ay may hawak na patalim. Ako naman ay hinawakan ng 2 taong kasama namin doon. Pagkatapos ay hinawakan ng isa pang lalaki ang ulo ko at tila dinasalan. Pwede na, Tirso. Sisimulan ko na ba sa dibdib? Puso ang iaalay natin sa altar ng sinasamba natin. Kaya ano pa ba? Sige. Sisimulan ko na. Hawakan ninyong mabuti yan. Huwag ninyong hahayaang makawala. Inilapit ni Sir Tirso ang matalim na kutsilyo sa aking dibdib. Napapikit na lang ako. Wala nang kawala pero ilang sandali lang. Naramdaman ko ang pag-init ng hangin at pagmulat ng aking mga mata. Tirso, may sunog. Kailangan pa rin natin ituloy ang ritual kahit anong mangyari. At kailangang maapulan muna ang apoy. Kailangan nating kumuha ng maraming tubig. Tulong na rin ako. Tulong-tulong na lang tayong lahat. Bilisan natin bago magbadaling araw. Balutan mo muna ng basang tela si Lena. Baka masunog siya. Eto, ako nang bahala. Tumakbo ka na doon at tumulong sa kanila. Bilisan mo! Isinawsaw ni Madam Victoria ang tela sa tubig na nasa mangkok at ibinalot sa akin. Pagkatapos ay tumakbo na ito para tumulong sa pag-apula ng apoy. Lahat sila ay nagkagulo at nagsipuntahan sa banyo at kusina para kumuha ng tubig. Ilang sandali lang ay may narinig akong yabag papalapit sa akin. At naramdaman ko na lang na may kumakalas ng tali sa aking mga kamay. Nang iangat po ang aking paningin, nakita ko si tatay. Tatay, dumating ka! Alam ko ngayon ang araw ng paghahandog sa'yo. At hindi ako papayag. Kaya gumawa ako ng paraan. Pasensya na, anak. At natagalan. Naaksidente ako nung araw na pinuntahan kita dito. At kahapon lang ako nakalabas ng ospital. Tatay, salamat! Halika na, anak. Tatakas tayo. At hindi na nila basta maaapula dahil malaki na ang sunog na ginawa ko. Opo, itay! Nang tuluyan na ako nakawala sa tali, mabilis akong hinila ni tatay. Abala pa rin ang mga tao sa pag-apula sa apoy kaya walang nakapansin sa aming pagtakas. Akala ko ligtas na kami pero nang palabas na, ay hinarangan kami ng mga aswang. Alam kong sila Madam Victoria at Sir Tirso yun. Tanor, hanggang ngayon ay nakikialam ka pa? Bitawan mo si Lena dahil mamamatay kami kapag hindi namin siya inalay! Wala nang makakapigil sa amin! Lena, hawakan mo itong baston. Kahit pa paano, proteksyon mo. Opo! Ako nang bahala sa kanila. Sumugod ang aswang kay tatay pero mas mabilis siya. Tinukot niya ang isang baril sa suot niyang bag at pinaputukan ng aswang. Agad itong nakailag at dinambahan si tatay ng 2 aswang. Lena, tumakbo ka na! Tumakas ka na! Ano kayo, tay? Ako nang bahala sa sarili ko! Wala akong nagawa kundi sundin si tatay. Pero bago pa ako nakatakbo, may humila sa buhok ko. Yung aswang. Hindi ka na makakatakas! At ang tatay-tatayan mo, dito na siya mamamatay! Hindi ko hahayaang mamatay si tatay sa mga kamay niyo dahil siyang tunay kong pamilya at hindi kayo! Sigurado ka? Lena! Sa isang putok ng baril ni tatay natumba ang aswang. Patay na rin pala ang isa sa mga aswang na nakipaglaban sa kanya dahil tinusok niya ang dibdib nito ng bakal. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng aking kamay. Sabay kaming tumakbo palayo pero ang mga aswang din pala ang mga nakaitim na taong naroon. Tay, mga aswang din pala sila!
May isa pa akong baril dito, anak. Tulungan mo na akong mamaril. Sige po! Nagtulungan na kami ni tatay na barilin ng mga aswang. Hanggang sa makalabas kami at tuluyan ng nilamon ng apoy ang buong bahay na yun. Wala na ang mga aswang. Wala na ang mga masasama kong magulang. Dumiretso kami sa bahay namin at pagka-uwi, agad ko siyang niyakap. Tatay, akala ko mamamatay na ako. Mabuti tumating ka. Alam mo ba, kahit hindi kita tunay na kadugo, trinato mo ko parang totoong anak. Sa'yo ko naramdaman yung tunay na pagmamahal ng isang magulang. Eto nga o, 2 beses mo ko iniligtas. Alam ko itinagos mo lang ako nun sa mga magulang ko dahil alam mo gagawin nila sa akin. Anak, wala sa dugo ang pagiging pamilya. Simple lang, mahal kita bilang anak. At hindi yun magbabago. Salamat talaga, Tay. At patawarin mo rin ako dahil pinatabuyan kita noon. Kung sumama lang sana ako sa'yo, hindi ako mapapahama. Anak, okay na rin yun. At least nalaman mo ang buong katotohanan ng pagkatao mo. Ngayon, alam mo na. Alam kong mas buo ka na. Hindi naman kita pababayaan, anak. Hanggat ako'y humihinga, ligtas ka. Tatay, salamat. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Teka, anak. Bumitaw ka muna sa akin at tingnan mo kung sino ang nasa likod mo. Sino, Tay? Tingnan mo na lang, anak. Sinunod ko naman ang utos ni tatay at paglingon ko. Nagulat ako sa nakita ko. Si Philip. Buhay siya. Marami siyang mga sugat sa katawan at halatang nangihina pa pero ang mahalaga, hindi siya namatay. Philip? Teka, paano nangyari to? Hindi ba? Iniligtas ako ni Mang Kanor. Inalis niya ako sa hukay at ginamot dito sa bahay ninyo. Philip, buhay ka! Salamat, Tay! Pupunta lang ako doon. Mag-usap muna kayong dalawa. Sige, Tay. Pagkaalis ni tatay, agad kong siniin ng halik si Philip at gumanti naman siya sa akin. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Kagaya ni tatay, handa siyang magsakripisyo ng buhay niya para sa akin. Hindi naman siguro illegal na hinalikan kita, di ba? Hindi naman tayo totoong magkapatid, Philip. Sabik na sabik lang talaga ako sa'yo. Kala ko wala ka na. Salamat sa tatay mo at iniligtas niya ako. Alam niya kasi na kaya kitang protektahan kagaya niya. Salamat, Philip. Wala na si Madam Victoria. Hindi ka na magiging alipin nila. Hindi na rin manganganib ang buhay mo, Lena. Magsimula tayo muli. Gaya ng sinabi ni Philip, nagsimula kaming muli. Wala na nga pala ang bisa ng itim na ritual dahil 25 years na ang lumipas kaya nawala na rin ang pagkaaswang ni Philip. Ang nakakalungkot lang, 2 buwan ko lang nakasama ang lalaking mahal ko. Dinapuan siya ng matinding karamdaman na hindi ko alam kung anong pinagmulan. Marahil yun ang kinainat na ng hindi natuloy na pag-aalay. Pero tiniis yun ni Philip. Maging ligtas lang ang buhay ko. Ang mahalaga, sinulit namin ang ilang natitirang sandali para pagsaluhan ang pagmamahalan namin. Matagal na panahon na ang lumipas, Miss Ligaya. Nagkaroon na ako ng bagong minamahal at biniyayaan ng mga anak. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang lahat. At sa buhay ko, masasabi ko na minsan, mas matimbang pa ang hindi kadugo kesa sa totoong pamilya. Kaya para sa akin, ang pamilya ay hindi nakabase sa lukso ng dugo o kung kanino ka nagmula. Ito ay nakabase sa pagmamahal, pag-aaruga at pagbibigay ng ligtas na tahanan. At sana maging pamilya tayo kahit kanino dahil ang pinakamatibay na pundasyon para patuloy na mabuhay at lumaban ay walang iba kundi ang pagmamahal ng isang pamilya. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.
Lubos na gumagalang. Lena. Sa mga tagapakinig, ano ang pansariling definisyon ninyo ng pamilya? Paki-comment ang inyong mga kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.